Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, topic natin ngayon for today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Malapit na po ang Pasko. Marami ng taong busy sa Christmas party, pambili ng mga exchange gift, decoration, Christmas light, Christmas tree, at kung ano-ano pa. Talagang pagdating ng season ng Christmas po ay talagang masaya po, no? Pero sa kabila niyan, may mga taong hindi rin masaya, no? Sa iba't ibang paraan. Kaya sabi sa Mateo chapter 1 verse 23, magbubuntis ang isang birhen at mga anak ng isang lalaki, tatawagin siyang Emmanuel, na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. So yun po na napakalinaw, taon-taon po natin yung pinagdiriwang, no? Gaya ng sinasabi natin, lahat naghahanda na, no? Even yung pang Noche Buena natin, lahat po, no, ng bagay na nagpapasaya sa atin, lalo na po sa ating mga Pilipino. Pero sa kabila ng kasiyahang pinaghahanda natin sa araw ng Pasko, may mga tao nga talagang medyo malungkot, no? Yung nalugi sila sa negosyo, o kaya naghiwalay silang magkasintahan o mag-asawa, di ba? O na-bankrupt ka, nabaon ka sa utang, o nawala ng trabaho, yung iba pa, no, nabalita natin sa araw na sunugan, back to zero ka. So talagang malungkot, no? Hindi naman po natin yan na may tatanggi. Kaya minsan kung mapansin natin sa kabila ng yung Pasko na yan, no, may mga reunion magaganap, yung magkakamag-anak, magkikita-kita, may Christmas party, no? May makita kang isang membro ng pamilya o sa mga magkakaibigan, nasa sulok lang. Tahimik na tahimik siya kasi nga sa kanyang mga pinagdadaanan. Pero ang good news lang po dito, no, kagaya ng binasa natin na mga anak si Mama Mary ng isang lalaki, tatawagin niyang Emmanuel, na ibig sabihin ay kasama natin ng Diyos. Sa oras ng kalungkutan ngayong Pasko, no, papasukin ni Lord ang buhay mo, no? Hindi ka nag-iisa. Basta't manalig at manampalataya ka, kumapit ka sa Diyos, na sa kabila ng nangyaring hindi maganda, na hindi mo namang ginusto o hindi inaasahan, manalig ka na hindi ka pababayaan ni Lord. Di ba? Even ng ating Panginoong Jesus, di ba? Nung talagang dumating na siya, pinanganak na siya ni Mama Mary, yung araw ng Pasko, magulo rin ang mundo na panahon na yun, no? Talagang kaya nga yung katang Silent Night, di ba? Tahimik. Paano na ang sangkatauhan? Yun nga ang nagbigay, no, ng pag-asa sa buong mundo, yung pagsilang ng ating Panginoong Jesus, na kung saan ay isinilang siya, no? Imagine mo, Diyos siya, bumaba siya sa langit, papunta dito sa lupa, naging tao siya at niligtas po tayo. Kaya nga nung isinilang ang ating Panginoong Jesus, di ba, nagsaya ang lahat ng anghel sa kalangitan, mga hayop, lahat po, no, ang buong mundo, na kung saan ngayon ay pinagdiriwangan natin, especially po sa ating mga Kristiyano, no? Pero kung mapansin nyo, nagsaya man ng mga anghel, mga hayop, o yung buong mundo. Pero nung sinila ang ating Panginoong Jesus, di ba, hindi niya piniling maging marangya, bagamat hari siya ng mga hari, di ba? Mas pinili niyang isilang sa sabsaban, na alam naman natin na bahay ng mga hayop, no, na kung saan wala na pong matuluyan. Di ba? So, doon pa lang makita natin na sa kabila ng pagsasaya natin, yung mga taong malungkot, hindi sila nag-iisa. Manalig ka lang sa Diyos. Di ba? Na nagre-remind sa atin, na pinapaalala ni Lord ng ating Panginoong Jesus, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ko. Kumapit ka lang sa panalangin. Kaya kung sa tingin mo ngayong Pasko, nabibigatan ka dahil sa nagawa mong mabigat na kasalanan, nabibigatan ka dahil sa mga problema kinakaharap mo, kagaya nga nabanggit natin, nasunugan ka, na-bankrupt ka, nalugi ang negosyo, naghiwalay kayo ng kasintahan mo,
nagkasakit kang bigla, nagka-cancer ka, at kung ano-ano pa. Di ba? Yan po isipin natin na yung present ni Lord, yun ang pinakamagandang regalo sa atin. Lalo na, no? Sa oras ng kalungkutan. Kaya itong Pasko na to, no? Para po sa ating Panginoon Jesus, dahil nagsasaya tayo, dahil sinilang siya nung panahon na yon na nangangulugan, nakasama talaga natin si Lord. Kaya sa mga kapatid natin ngayon dumaranas ng matinding problema, sakit sa katawan, cancer, bedridden, gulo sa pamilya, financial problem, lahat po ng yan papasukin ni Lord yan para magkaroon ka ng peace of mind. So tayo po yung manalangin, Lord, i-bless niyo po ang mga kapatid namin humihingi ng kagalingan sa kanilang sakit, humihingi ng peace of mind sa mga kaguluhan sa loob ng kanilang pamilya, at humihingi po ng peace of mind sa financial po na kinakaharap na kulang po. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming mga pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat na ito iniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus Spirit Santo. Amen. God bless you.